Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido! Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Su dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Photo Tires, to pursue tire excellence, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Oy, Merry Christmas! Good morning, good morning, good morning! Luzon, Visayas, Mindanao. Oy, good morning. Unang bumati sa atin, si Jerry Angustia. Oy, good morning, Jerry. Ha? Okay, Kuya. Manalo ka agad, ha? Magandang umaga, Kuya Ruel. Yes, magandang umaga. Ilan days na lang, ilan days na lang, ilan days na lang. 9 days na lang. 9 days na lang ba? Oo nga, 16 na ngayon eh. 25. 9 days na lang. 9 days na lang. Kaya pala may simbang gabi na kanina. Tama ba? May simbang gabi na eh, no? Pero kagabi may anticipated mass. Oh, so kanina madaling araw, meron. Oh, may nagsimba na ba ho kayo? Sabi may ano yan eh, 'di ba? Pag nabuo mo raw Kuyang Roel eh, pwede kang mag-wish kung ano yung gusto mong i-wish. Matutupad daw. Basta nabuo mo yung siyam na gabing... Ginawa ko yun eh. May wish ako, hindi nangyari. Oh, bakit naman? Sabi ko, sana magbigay ng regalo sa akin si Kuya Ricky. Walang dumating. Ganun ba? Bale naman, araw-araw naman eh. Pasko sa'yo. Yun. Oy, kamusta na ako kayo? Maganda. Maulan. Medyo makulimlim ngayon ang araw na ito eh, no? At siyempre, nandiyan pa rin, matraffic. Oo. Diba? Inaasahan natin yan. At saka maski na magpapasko or mag-New Year eh, may tag-ulan. Di ba? Oo nga. Kaya ingat-ingat din ho sa mga uso ngayon pa rin ng ubot sipon. At iba pa, alam mo ba, Kuyang Ruel, meron daw, hindi nang binanggit, may 3 ospital ang puno na raw dahil sa COVID. Ganun ba? Oo. Base na rin sa huling ulat nga, tumaas nga raw ang COVID cases. Lalo na rito sa Metro Manila. Dahil siyempre, magpapasko eh, siksikan sa pamimili ang mga tao, di ba? Kanda posibleng kanda hawa-hawa na. Pero siguro hindi naman severe. Kaya ingat pa rin. Nire-require ngayon na magsuot ng face mask di ba? Ikaw nga parang nabubusesan ko kayo parang may sipong kaya na ano eh. No? Oo nga, parang lang. Parang lang. Pagka, alam mo, sipon pala, pag ayaw lumabas, hindi, minsan lalagnating ka, pero pag lumabas na, wala na. Wala na. Ganun lang. Sabi nga niya raw, naalala ko ni Mary, ipahinga mo lang daw, huwag ka raw iinom ng gamot eh. Kung sabi ni Mary, ako hindi ako uminom ng gamot eh. Hindi ka uminom ng gamot. Ano ba, iniinom mo lang? Hindi, basta mga herbal lang. Supreme herbal capsule. Malunggay, maganda. Yeah. Mga herbal ba? Malunggay, ano pa ba? Ikaw yata si Dr. Keping eh, di ba? Dr. Keping, ganun daw, naalala ko yan. Ay, naku, mainit-init na ng issue ngayon. Turmeric, okay rin yun. Tama. Teka muna, Kuyang Roel. Ano? May pinost tayo kanina na helmet mo. Napakaganda raw ng helmet mo ng Motoman. Aba, sa mga nagbumotor dyan, sa mga mamimili, di ba, usually, gumamit kayo ng, ano ba yung bago nilang helmet, Kuyang Roel? Meron nandito sa akin eh. Meron din ako eh. Alam mo, ikaw lang? Ito, full face helmet ng Motoman. Full face yan. Ito, ano? Ito, half face. Ayan, full face ng helmet. May magic pa yan. Pwedeng matanggal yung yung parang sun visor. Sunglass, sun visor. Tapos pero hindi silang salamin na ano. Ito yung locally made ho ng may planta. Saan ang planta nila? Sa Santa Maria. Sa Santa Maria, Bulacan.
Ito Eh, yung siyempre, Motoman kailangan- locally made, dapat tatangkalingin natin ng Tangkalikin natin ang sarili natin. Yeah. Kailangan Ang ganda nito ha. tsaka pag magmumotor ka, kailangan yan eh. Hindi yan necessity yan kasi ayun kailangan magaganda oh. Iyan. At pwedeng mag-customize ho yan kung gusto nyo Saan ba sila matatagpuan, Kuya Ruel? Meron ba mga istoryan o contact, no? Siguro sa kanilang social media site. Pag pumunta sila sa FB ng page ng Motoman. makikita nila. Pwedeng mag-customize yan. Kung gusto mo, ilagay mo mukha ng asawa mo, ilagay mo dyan eh. Ganun ba? Oo, di ba? Pwede ba customize eh? Pwede, di ba? Agila, mga para kakuya lalong tumibay, natin. no? Ano pa ba? Ilagay mo yung mukha ng kaway mo. O kaya yung mukha ng artista. Ayun, pwede bawal rin. yun. Bakit naman? Siyempre, bawal yun. Ilalagay mo yung mukha ng iba. Hindi, kung gusto nga niya eh. Wala namang nakalagay na, mukha lang eh. Anything, pwede, di ba? Customize naman eh. Sa bagay, may nagpapatato na. Pwede yan eh. Ay, good morning kay JC San Fernandez, kay Rono Tumbaga, kay Beatrice, at kay Romel Kayabyaba, Josa Mora. Nag-abang-abang na kayo dahil sa tingin nyo, bukod sa load meron tayong 500 pesos load na tigo 100 na 5. 100 lang. Tapos, merong ano pa, Kuya Roy? Sopitek appliance. May Sopitek. Ano yung pamimigay ng Sopitek? Electric fan and yung electric kettle. Electric kettle Sagot yun na yung kuryente, siyempre. Biro mo, sumagot ka lang yes or no lang Ayan. Mananalo ka mag-like at mag-share lang ang aming live episode ngayong araw na to December 16. Gagawin mo lang mag-like mananalo ka na. Tsaka i-share niya aming dating live episode ngayon at kami mapapanood nyo rin sa Sky Cable Channel 224 sa lahat ng social media sites, sa lahat rin ng digital TV boxes. Yan at worldwide, 'di ba? Kuya Ruel. So, paano kaya yung mga nasa abroad? Pag-uwi niyo na, bibigyan namin. Bibigyan namin. Ito sabi ni Romel Kayabyab. Wow, gwapong mga helmet. Yan. Ito sabi ni Rol Tumbaga wala akong motor, Gcash o load na lang, okay na. Ba, si Rol Tumbaga, ito ano natin to Akala ko sabihin motor na lang Ano muna, mag-invest ka muna, helmet ka muna. Diba parang kumukuha ka ng lisensya protection ng muna, gano'n. lisensya ng baril pala yan Pwede ka pala kumuha ng LTAP muna bago yung baril. Pwede pala yan no? Wala kang baril. Kumuha ka muna ng lisensya. LTAP na tawag. License to own firearms ba? Tama ba? License to own and Possession. Ayan. So, mamimigay tayo ng load at mamimigay din tayo ng appliances mula sa Sopitek. Ang ating tanong nga pala ngayon, Kuya Ruel, eto dami nag-react dito sa panibagong ng controversial na resolusyon. Nais na bill ni Senador Robin Hood Padilla. Yan ang tunay ho niyang pangalan ni Senador Robin Padilla. Nagayon siya ng resolusyon na gawin daw 54 ang senador. Kayo ba, ipabor ba kayo? Ha? Sumagot at mag-comment lang para manalo kayo ng 100 load. Yeah. At siyempre ng Sopitek Appliances, ang tanong ng bayan natin sa inyo ng Boto Tires. Yan. Pursuit to, ano ba yan, Kuya Ruel? Pursue tire excellence. Yan ho, ang gulong pang malakasan, meron pang truck at meron ding pang kotse. Yung Winda Tire. Ang planta nila ay matatagpuan sa San Simon, Pampanga. Ayan ho. At dahil ano yan? German technology, Kuya Ruel. So matibay ho yan. Hindi yan teka-teka lang. Yan ho, ang Boto Tires. Okay, sa oras na 10:08 ng umaga, Kuya Ruel, basahin na natin itong piling-piling balita. Sabi nga ni Senador Robin Hood Padilla, naghain siya ng resolusyon na gawing 54 ang kasalukuyang 24 senador o 24 senador. Nais ni Senator Padilla na ang pag-ambyenda sa Section 4 at 7 ng Article 6 ng Legislative Department at ng Section 4 of Article 7 ng Executive Department at Section 8 ng Article 10 ng Local Government Code na sumasaklaw sa term limit. Bukod dito, nais niyang pagsamahin ng paghahalal o magkaroon ng joint candidates ang Presidente at Vice-Presidente at sa loob lamang ng 4 na taon. Anya, sa ganitong paraan ay mababalanse daw ang political stability at may susulong ang isang legislative agenda upang maiwasan ang pagkakahiwalay sa mga issue o usapin. Tingnan natin yan. Mamaya, basahin natin ang yung mga komento. Bilang ng COVID cases sa Metro Manila, patuloy na tumataas ayon sa latest survey ng Okta Research. Bagamat ang actual na cases ay bumaba,
ang 7-day positivity rate ay pumalo sa 10.2% nitong Disyembre at 3 at naging 13.4% nito lamang Disyembre Agis na malayo ang agwat noong Nobyembre 26 na mayroon lamang na 7% mula sa December 5 to 11 na itala ng DOH ang kabuwang 1,821 new COVID cases. 13 na dagdag na severe at critical cases ang naitala sa nasabing period. Nitong December 12, mayroong na 3,813 active COVID cases na at umabot na sa kabuwang bilang ang 66,000 ang namamatay. Inirekomenda ng DOH ang pagsusuot ng face mask sa gitna ng pagbulusok ng COVID cases lalo na sa NCR. Kaya ingat-ingat Celestine, kay Fiona Dini at kay Kim. Yan, mga good morning sa inyo lahat sabi nga Diyos ay mag-wear daw ng face mask. Jason Abulencia, good morning. At kay James Ryan Palana. Palona, okay. Naharap ngayon sa panibagong skandalo. Ito si Vice President Deputy Secretary Sara Duterte matapos maglabas ng report ang Commission on Audit o ang COA na may 4.47 billion premium contribution at loan amortization na kinakata sa mga empleyado ng DepEd ang hindi nire-remit sa mga ahensya ng gobyerno gaya ng GSIS. Sa 2022 audit report ng COA, bukod sa GSIS contribution at loan amortization, hindi rin daw umano iniuhulog ng DepEd ang contribution ng Home Development Mutual Fund o ang Pag-ibig na umaabot sa 193.7 million. 307 million naman sa PhilHealth at unremitted taxes na umaabot sa 572.6 million. Ayon pa sa COA, posibleng maharap sa multa mga empleyado na hindi maghuhulog na turang mga contribution at amortization at mabibigo silang makapag-loan sa mga nabanggit na government institution. Kinakanta sila, wala sa kanila to, ba't sa kanila ipapasa dahil dapat Paano mangyari yun? Siyempre, ako gusto mo mag-loan, wala kang contribution pala dahil hindi pala hinuhulog ng DepEd. Ay nako, di ba? Worst talaga to, pinaka-worst ng DepEd Secretary to si Sara Duterte. Samantalang isa na namang prangkisa ang namimintong makansela. Nagbabala si Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel na posibleng mawalan ng prangkisa ang Meralco o Manila Electric Company dahil sa bigong magsumite ito ng Annual Financial and Operation Report na siyang hiningi ng batas sa ilalim ng Section 14 of Republic Act 9209. Ngunit ayon sa Vice President at Head ng Regulatory Management ng Meralco na si Jose Ronald Valles, tumatalima sila sa requirement ng batas. Nauna nang ipinukala ni Laguna Rep. Dan Fernandez na hatiin ang franchise ng Meralco sa tatlo dahil halos 70% ay kontrolado nito ang supply ng kuryente sa NCR at maging sa South at North Luzon. Oo nga, no? Nauso ngayon mga tanggalan ng prangkisa no? Ito nga, kaliwat kanan din ng violation doon ng Sunshine Media Network o Incorporated o SMNI na dahilan upang hilingin ang pagbawi sa prangkisa ng turang istasyon. Ayon kay One Rider Party List, ito magaling to One Rider Party List Congressman Ruben Gutierrez, malinaw na ang pagdabag sa inisyong prangkisa sa SMNI. Samantalang kabilang ngayon sa iimbestigahan ng Committee on Legislative Franchise ang ugnayan di umano ng SMNI sa China Global Television Network na pag-aari ng Estado at pinatatakbo ng propaganda unit ng Chinese Communist Party. Ayon na rin yan kay Party List Representative Franz Castro. Namimiligro ang SMNI. So, sabi ni Rol Tumbaga, di ba dadaan sa referendum pag gustong palitan o baguhin ang konstitusyon? Hindi pwedeng yung gusto ni Senador Robin Padilla kung ganun. Tingnan natin. Sabi ni Jason Valencia, okay na yan 24. At ito kay Ma'am Marlene. Hello mga idols watching. More power. Oy, good morning Ma'am Marlene. Magandang morning. Maganda ka pa sa morning Ma'am Marlene. Samantalang ipapatawag ng Kamara at Senado si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa usapin ng paglabag sa prangkisa at reklamo ng pag-aabuso sa mga kababayan at pagmamaltrato sa mga kasapi ng kanilang sekta, ang Kingdom of Jesus Christ.
Nais ni Senador Risa Hontiveros na umarap si Kibuloy sa mga paratang sa kanya ng pag-abuso gaya ng paghagupit ng latigo sa mga miyembrong nagkakamali o hindi tumatalima sa kanyang utos. Lungkatin rin ng Senado ang kasong child trafficking, rape, fraud at iba pa na naunang reklamo sa Amerika na isinampa ng mga dating miyembro ng naturang sekta. Oh, yung mula sa March 12 o 17 yata na hearing dapat didinggit sa Amerika, inurong ginawang November 2024 ang paglilitis dito sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy para mabigyan ng panahon ang mga witnesses, ang prosecution para paghandaan yung kaso. Binigyan. So, matagal pa ang hearing. November daw. Samantalang nagbabala si immigration spokesperson Dana Sandoval na ang pagbabawo sa mga immigration officer na unang bumati ng Merry Christmas. Anya, generic lang naman ang pagbati ng kanilang minumungkahi sa mga opisyal ng immigration. Dahil hindi naman anya lahat nagdiriwang ng Kapaskuhan. O tama, dahil may kaibang religion, di ba? Pwede umanong magsabi ng Merry Christmas kung una silang binati ng mga biyahero. Pero babala niya, maaaring makasuhan ng immigration officer lalo na kung ang pagbati ay ginagamit para sa solicitation at pangingikil. Bawal na rin tumanggap ng kahit anumang regalo ang mga immigration officer base na rin sa civil service rules. O minsan yung Christmas ginagawa pinagkakakitaan si Kristo no. Oo nga. Christmas Merry Christmas, may regalo, 'di ba? Diba? Parang imbes na yung spirit of Christmas ng pagbibigayan, pagmamahalan, 'di ba? Yun dapat mong matawi, hindi yung parang nangingikil ka 'di ba? Parang no choice no. Kailangan bigyan. Pag binati ka Pangulong Bongbong Marcos Jr. nasa Japan ngayon upang dumalo sa 50th ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Ayon sa Pangulo, sa 3 araw na pagbisita sa Japan, mahalaga ang pag-usapan sa summit patungkol sa katatagan ng South China Sea at East China Sea, gayon din sa usapin sa Myanmar at North. Magkakaroon din ng bilateral meeting ang Pangulo kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida at bibisita rin kay Emperor Hirohito. Ito ang ika-90th na foreign trips ng Pangulo mula nang nanalo noong May 2022 election. Ika-19 na foreign trips sa loob lamang ng isang taon. Daming trips niya. Ito talang ang PNP naglabas na ng listahan ng mga pinagbabawal na paputok ngayong Kapaskuhan at bagong taon. Ayon sa PNP Firearms and Explosive Office, napakadelikado ang mga sumusunod na firecrackers at hindi daw dapat kumalat sa merkado. Ito ang mga ito ay watusi. Di ba dati ginagamit natin yan? Oo. May laso na tayo. 5-star. Plapla. Iba ba yung plapla sa isda? Ano ba yung isda? Malaki kasi yung plapla. Parang isda. Piccolo. Ayan nilalaro ko dati yan. Delikado rin pala yan Kahit sa tubig, pumuputok yan giant bawang. Dati ginigisa lang to Ngayon paputok na pala. Paputok na Etong matindi Meron palang ganun Goodbye bading. Atomic bomb. Siyempre yan, bawal na naman. Atomic bomb po yan Super Lolo. Hello Columbia. Meron pa. Ayan, Judas Belt. Yung sunod yan diba pa? Ito rin, ito matindi. Meron din palang Goodbye Delima. Nakalaya na dapat pre-Delima na. Ito matindi. Goodbye Napoles. Meron palang yan. Wag naman tong ganito. Goodbye Philippines. Meron din daw pala. Tsaka yung Coke in Can. Super Yolanda. Pillbox. Super Lolo, Boga, bawal yung Boga. Siyempre, pinakabawal talaga itong Bin Laden. Diba? Patay na mo si Bin Laden. Ayan ang mga pinagbabawal na. Pero bakit meron yan sa merkado, di ba? Meron yan, mabibili mo yan Diba? Takalan ng Baclaran, Divisora, meron yan Ay nako. 10:18 na ho ng umaga, ang oras at ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Good morning Anyo kay Maria
Mustafa Maria Osapat Elguera. Mel Osapat Elguera. Magandang araw po mga sir sa Double R. Pabor po kay Senator Robin Hood. O yan, pabor daw siya sa tanong natin. Pabor ba kayo mga dagdagan ng mga senador? Naniniwala ako sa para para rin daw ito sa bayan ang kanyang mungkahi. Ayan. Lahat yan, babasahin natin. Mapa-negatibo, mapa-positibo, o mapakontra kayo o hindi. Di ba? Pero itong batas ni ba't dadagdagan pa nga yan? Nag-iisip na rin tayo, bakit nga dadagdagan? Ang sabi niya, makakatulong daw to, lalo na yung sinasabi pa rin dagdagan na, di ba, 24, yung 30 by region ng pagboto. Bawat region, kunyari may region 1, dapat may senador doon. Na magre-representa. Kumbaga sana parang congressman, may representative. Kaya nga, parang doble pa to, di ba? May congressman na. Parang gano'n. Kaya nga, di ba? Tapos, ang ron, yung binasa natin, yung parang yung barangay chairman, mga barangay, walang term limit eh. Di ba? Parang infinite na. Nakikinig ba si Senator Robin Padilla? Baka pwede ka na ma-interview rito sa sino bang nagpakulo na itong na advisor ba? Di ba? Dati sinusulang niya federalism. Ito ngayon. Pero may isang tama si Ronald Tombaga. Ito'y sa Constitution to eh. So dapat to. Dadaan sa referendum. Oo, na dahil babaguhin mo yung Constitution, unless kung magko-conduct sila ng convention, Constitutional Convention o CONAS, Constitutional Assembly. Na yon. Medyo masalimot to, 'di ba? Pero ito ba pabor ka rito sa sinasabi niya ng joint candidates, kuya Ron? Dapat parang sa Amerika, 'di ba, pag bumoto ka ng presidente, vice presidente kasama. Wala na yung vice president, 'di ba? Magkasama Magkasama sila lagi. Sa tingin mo sa Amerika ganun, 'di ba? Hindi kasi depende kasi saan namumuno kung siyempre sa atin at least kung yung ginagawa ng president medyo may problema at nag-aagis ang vice. Pagka joint na kung ano yung inisip ng presidente, wala na mag-against, 'di ba? Parang lilit na rin ang kapangyarihan ng vice-presidente. Ang hihintayin na lang niya pag namatay yung presidente, siya ang presidente. Hintayin ng vice-presidente ni Joe Biden, di ba? Siya yung vice president ni Osama ba? Ay, Obama. Oo. Pero ito nga, parang ipapattern niya rin to sa Amerika. So may mga may mga loopholes din tong batas niya, no? Dahil sabi nga, kailangan to ng kung ganyan nga, dadaan nga to sa referendum. Kung babaguhin mong isang constitution, ikukonsulta mo yan sa sa taong bayan, yes or no. Parang ganyan, di ba? Referendum. Anyway, itong ngayon ng nakakabahala sa Metro Manila naman, itong COVID cases, Kuya Ruel. May COVID pa ba, Kuya Ruel? Hindi, siguro, meron. Kasi hindi na mawawala virus yan Forever na yan Di ba? Merong flu virus, merong cold virus. Kaya kailangan natin mag-ingat lahat naman yan Alam mo ba sa ating mga kapaligiran, by the billions ang virus and bacteria. Nasa hangin yun, Oo, nasa hangin. So, kailangan mo talagang palakasin ang sarili mo. Wala kang bisyo. Kasi minsan yung mga ninigarilyo bumabagsak ang immune system. Choice nila yun choice nila. Ano pa? Pupuyat. Lagi nagpupuyat dahil may cellphone, di ba? So, minsan 1 to 2 ang balita ko pag lagi ka nagpupuyat, hindi pala balita, na research ko is masama talaga. Kasi may oras yan kung kailan magpo-produce ng body mo ng pituitary gland. Kung kailan melatonin, di ba? At saka yung cortisol ba tawag? Yun ang masama yun. By the time na matutulog ka, yun ang mag-ano sa katawan mo yung cortisol. Ay masama na yun. Taka iba yung body clock. Iba raw ang tulog sa umaga sa gabi. Oo. Di bale na walang tulog basta
wag lang walang gising. Di ba? Diba? Sinasabi eh. Oo nga. Di ba? Isa pang may naisip ako, itong si Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte. Ang daming mga pakulo, may mga matatag, K10 matatag. Ito pala, mismo yung nagtuturo, may mga empleyado ng DepEd, kinakatas mo yung GSIS, yung PhilHealth, yung pag-ibig nila, contribution, hindi mo pala nire-remit. Hindi mo pala nire-remit mga ito. Di ba? Paano na lang kung kinakailangan emergency? Lalo na pag PhilHealth. Papospital ako. Wala ho kayong contribution, di ho na-remit dito. Alam mo, nangyari yan sa Maynila Nabuko. Bandang huli, binayaran din naman. Pero paano yung mga penalties? Ngayon, dapat nga dapat ang sumalo nito, hindi nag-remit, hindi yung mga kinatasan. Wala naman sila, kinakatasan na yung sweldo nila, di ba? So wala na silang knowledge, basta kinaltas mo na. Oo, di ba? Ang laki 4.47 billion. Dapat yan ang asikasuhin ni Vice President Sara Duterte. Hindi yung pagbibigay niya ng suporta dun sa dalawang ungas na sina Celis sa kasi Dr. Badoy. Pero yun, may statement siya ron, pero wala siyang statement sa West Philippine Sea, nangyayari ron, pambobomba, di ba? Hindi rin may palawanag 125 million confidential fund. Pero doon sa issue ng dalawang mga mokong na yun, na nagpapakalan, news peddler, na fake news peddler, hindi niya na nagbigay pa siya ng statement, di ba? Dapat dito, ito ang dapat na kasuhin niya. Maraming problema ang ahensya, dapat dun muna. Hindi yung sa dalawa na yun na hindi naman nagutom ba, hunger strike ba? Hindi naman di ba? Nakalabas na nabasa natin, parang ang tapang pa pala may sulat kamay. Humingi siya ng sorry, tapos palaya na rin siya dahil nga may sakit na yung nanay niya. Diba, ang tapang-tapang mo mag-set na pala, ikaw pala mismong titiklop, hindi yung, kumakali kasi parang yung tumiklop daw yung camera o yung mga congressman. Hindi Binigyan ka nga ng dahil nga in the spirit of Christmas, ayon kay Congressman Parañaque, Congressman Gaston Bunting. Ba, magaling yung congressman na yan ng Parañaque yun, siyang committee chairman ng legislative franchise. Siya rin ang pumirma na para palabasin na to. Dapat imbis magmatigas di ba? Kala mo ang galang tapang kasi nabigyan ka ng compassion. Oo, di ba? Iba nga si Senator De Lima humingi ng porlog nga na mabisitang nanay niyang doon sa Naga na may sakit, hindi napagbigyan ikaw nga napagbigyan ang dami mong galit pa. Dahil mong di ba? Pero hindi naman siguro kasalanan ni Vice President yung pag-remit kasi hindi naman niya hawak. Una-una, hindi siya accountant. Hindi naman, pero responsibilidad niya yun. Hindi ba niya pwede utusan siya ang lahat ng mga nangyayari sa ahensya, dapat alam mo. Di ba sabi nga ng isang pagmasok ka sa opisina, di ba let the commanders inform, di ba? Ito hindi, ang laki, 4.47, sabihin, hindi kasi ako katon, hindi yun pwede. Liability mo to, responsibility. Sabihin ko, hindi, ba't nakaupo ka pa dyan kung wala kang, hindi mo alam mga to nangyayari ito. Sabihin, hindi ako counted, ano ka. Ito nga, hindi nga niya maipaliwanag yung 125 million na sa loob na ginastos lang, sa loob ng 11 araw. Confidential din. Kaya pala, confidential daw. Pag confidential, ba't mo kailangan? Ayun, pa. Diba? Talaga. Oo nga pala, diba? Confidential. Hindi ko ba kailangan ipaliwanag kasi confidential nga yun. Hindi mo pwedeng i-divulge. Mabuti na lang si Mayora Lem Faustino. Walang confidential yan. Ate na rin pala natin yan Member na rin pala ng Eagle si Mayora Lem Faustino. Mayora Lem Faustino ng Kalumpit, Bulacan. Ayan, aba. Ang ganda ni Mayora. Merry Christmas, Mayora. Pero ito, nabigay din siya ng sa mga senior citizen gift para sa mga senior citizen ngayong handog na pamasko niya yan. Ang dami pa ng senior citizen sa Kalumpit at mahal na mahal ni Mayora ang mga senior diyan. Hindi, tsaka talaga kailangan, di ba? Makikita mo may mga ginagawa, di ba? At
Siya nga yung gumawa ng ano eh. Ah. For ilang years eh. Sa Kalumpit, walang dialysis center na free. Oo, Siya lang siya ang lang. di ba? At ang dami mga proyekto pang nakalatag sa kanya dyan. Good morning at Merry Christmas, Mayora. Beke naman. Di ba? Di ba sabi nga eh, bawal ng Merry Christmas, ikaw bumatig. Wala naman tayo sa airport eh. Ayan, Mayora, congratulations. Good luck dyan sa mga taga-Kalumpitenyo. Meron silang ginagawa rin basar dyan. Na ongoing ngayon ang basar dyan sa Kalumpit. Gusto nyo Para you bumili do ng mga... something na para ma-benefit yung constituents mo, di ba? Yeah. Yung sinasakupan mo. Tama. Sa loob ng oras ng 10:29, siyempre ang oras natin sa inyo ng Sopetec Appliances. Ayan po ang mamimigay sa inyo ng appliances ngayong araw na to. Kettle at ng electric fan. Yan, 'di ba? Ang ganda. Quality beyond limitation. Magandang pangregalo 'yan, ha. Ngayon, Kaya ang dami nga bumibili. Ngayon, ang mga Kasi hindi siya masyadong kamahalan. Pero maganda naman yung quality. ayun ang mahalaga. Oh, diba? pero may mga to be naman fair, may mga nagko-complain. Natural 'yun. Natural. Kahit saan naman eh. Kasi minsan dahil sa logistics, hindi naman mismo yung company. Pag-deliver. Pag-deliver. Minsan binabato yan eh. Diba? Binabato, dapat talagay doon na handle with care, caution. Kaya fragile. Kaso maski na fragile siya, binabato pa rin. Sa airport nga eh. Yung yung mga diba, yung bagahe mga doon. Bagahe, di ba? Binabato lang. Kaya, sa conveyor, di ba? Yan po. Okay lang. Ibalik. Papalitan naman. Di ba? Yan. Sopetec Appliance. Okay. Naku, 10:30 na ng umaga. I-share nyo pa rin at ang live episode namin ngayon at magkomento dahil mananalo kayo ng 100 pesos load at ng Sopetec Appliances. Magbabalik ko kami, ha. Wag ko kayong aalis. Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to watch Buhay Barangay that tackles barangay issues on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV. Watch and listen to Buhay Barangay every Saturday from 3 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ito po ang inyong kaibigan Jimmy Morato, nag-aanyaya sa inyo sa inyong palatuntunang Tsa-Tsahin Mo Baby. Dito pa rin sa inyong paboritong AM station sa buong Philippines at sa buong mundo, DZRJ 810 AM Radio Bandido TV. Watch and listen to Cha-Chahin Mo Baby, Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810 AM ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky. At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopetec Appliances, Boto Tires, Tove Colored Hair at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabay 10:33 po lang po ng umaga, 10:33. Yan, ang oras natin sa iyo ng BTS. Blue Top Shirts ni Eggy Ben, 100% cotton. Yan. At Meron na siyang colored ngayon, gaganda ng kulay. yan. Sabihin nyo na sa mga tindahan. May BTS po ba kayo? Baka akala niya, Korean yun. Pero, pwede rin pang Korea pag sinuot mo pang naman? BTS eh.
Di pag walang BTS yung tindahan, ano gawin mo? Lumipat ka, doon ka sa may BTS. Wag na ibang produkto. Ayan, kay Eggy Ben mo yan. Eggy Ventura. Okay, Kuya Ruel, nag-announce nga may paghahanda pa lang ng di ba? Ng El Nino sa susunod taon kokonti ang tag-ulan. Oo nga. So tag-init. So makakaranas tayo ng sobrang init. At least you plan ahead. Kaya ang galing talaga ni BBM. Ganun ba? Talaga. Kasi may kasabihan bakit? nga yung pang Chinese kung kailan ka daw na dudumi, tsaka ka maggagawa ng CR. Yan ba yun? Kuya Ruel, magang-maga ha. May kumakain siya. Pero, yun nga, kailangan talagang gumawa ng mga paraan kasi nga, apektado pati yung pagkain natin. Di ba? Sa ganyang, wala, nagtuyot eh. Anong mapatubigan sa sakahan? Wala. Diba? Lahat ng mga agricultural crops natin, maapektuhan yun. Diba? Hindi lang yung pagligo yun dahil walang tubig, kundi yung pati pagkain natin. Diba? Basahin mo yung mga comment kasi marami. Baka hindi natin matapos. Okay, basahin nga natin. Marami na ba silang against? Sabi ni Jancy, para raw, sabi niya. Si Sheldy, sabi hindi raw siya pabor. Masyadong komplikado yung panukala ni Idol. Si Rudolph, siyempre, hindi na. Si Sagum, sabi ni Nonit, kung lahat nag-work na senador. Walang pumapabor kay Kay Olmer, sabi niya, for me, hindi na practical at costly raw sa government. Imagine, may senador ka na that will represent your district or region. Then, may congressman ka pang duplication of function. Si Jason Abulon siya, hindi na raw. At si Imelda Chua, hindi po nananalo ng Sopetec yung nakarang natanggap na ba ni Imelda Chua, no? Si Cornel Vicente, ating suki taga-Kalumpit, Bulacan, kailangang mabasa po ang buong panukala at mapag-aralang mabuti. Damir Pak na kahit na hindi mo mabasa, yung sounds like the 54, dadagdagan mo yung pasasahurin mo na naggaling sa buwis ng bayan. Parang sounds, di ba, negative. Si Rowena Atcha, sabi niya, wag na. Sa kanilang mapupuntan sweldo ng taong bayan. Kay Kikim, hindi na po. Tama na po ang 24. Tama na po ang 24. Ayaw naman kay Ashley dahil magtulungan at magkaisa na lang daw tayo. Si Frederick, sabi niya, di po ako pabor. Sapat na ang bilang. Parang wala mapabor kay Senadora Robin Hood. Kay Gerardo, hindi na po dapat. Kay Rene Pan, hindi ako pabor. Dagdag sa swelduhan pa yan. Kay Joey Santos, sabi niya, si Robin ang dapat palitan. Walang alam Ayun, palitan. Binoto yan. Number 1 senador yan, ha? At kuya natin yan. Kuya rin ba natin yan si Robin? Ang dami na goyo ni Kuya. Okay, Si Marge, hindi. Nako, idol, napaka-delikado raw yun. At kay June Vicente, dadami lamang ang magdanakaw at mangungurakot. Hindi naman. At si Mardon Montreal, hindi ako sang-ayon. Solusyon po ang pag-isipan, hindi dagdag problema. Sa tingin niya, yung pagdagdag na senador, dagdag na problema ko. Oo. Okay. Sa ating live. Sabi nga niya nawala. Sabi niya, Ashley Centeno, gandang umaga po. Nakaka-disappoint lang dami ng nahalungkat na issue kay Vice Presidente. Bakit kasi may confidential pa siyang nalalaman? Ito galing kay Cornelio Vicente, pag-aralan mabuti ang wisdom ng panukala ni Senator Robin at kay Delia Pines, gandang umaga po, tanggalin ang confidential na yan. Ba't ba need na i-confidential pa para hindi makwenta? Yun. At siyempre, kay Ma'am Marlene Crag, once a day na lang ang ligo para tipid at shampoo ng hair 2 times a week na lang. Ganoon ba yun? Effective ba yun? Effective. Ako nga kung maligo ako every other day. Nabuko tuloy. Base doon sa resolution na ito yung pinay ng both houses ng Congress kaya tinawag yung RBH 5 yung Padilla bill niya na yun nga palitan o dagdagan ang mga senador. Sinasabi niya rito Kuya Ruel na para raw mag-improve
ang lahat ng mga different branches natin at ma-implementa ng gusto ang mga government policies. No? So hindi, sa tingin niya parang hindi pa effective. So, kailangan dagdagan. Yung dagdagan yung problema. Hindi yung dagdagan ng budget. Pero dagdag budget din ho to. Gawin mong 54 mula sa 24. May sinatawag na senator elected at senator at large. At may term limit lang sila ng 8 taon na hindi dapat sumobra raw sa 2 consecutive terms. Kailangan ang mga senador elected by region. Idadagdag Meanwhile, sabi nga, yung presidente at vice president dapat constitutional convention pag-usapan. Ang dami niyang batas, ang dami niyang babaguhin. Section 4 at 7 ng Article 6, Section 4 Articles ng 7 ng Executive Department, at Section 8 Article 10 ng local government, diba? Parang ang laking bagdan nung constitution babaguhin mo. So kailangan nga talaga ng sa tingin ko yung referendum, no? Kung papayag ba ang taong bayan na ganito. Pero may sinusulong ang di ba? Ang Kongreso na tchatcha. Na sa next year daw, sabi ni House Speaker Martin Romualdez, ingat tayo, baka magkabalita. Patawag tayo sa Senado. Hindi nga, pero nakapagda kayo na simpleng hindi naman wala naman tayong pagmamalasakit doon, pero parang may nasabi lang no? Siya na gano'n, pinimbestigahan na siya ng nabuk na tuloy yung mga violation ng SMNI. Anyway, balik tayo doon sa tchatcha, may gustong baguhin din yung political ang changes ang gagamitin, babaguhin, o yung business side ng constitution na kasi nga 'di ba 60-40 ang hatian, 'di ba? Yung pagmamay-ari ng mga dayuhan o gawing na lang siya 100%. Marami pang factors dun sa na dapat bang baguhin na. Pero si Senator Amy sabi niya may gusto lang daw mag-prime minister, kaya gano'n. Kontra siya ron. At ayaw ron ng Senado. Dadaan nyo kasi yun sa Senate din. Pero magaling talaga si Senator Amy. Nga, nagpapabati na nga siya sa mga Maynila. Binabati niya ng Merry Christmas mga taga Maynila. Di ba? Siyempre, ikaw naman, lahat naman tayo babati kasi malapit na nga. Sabi mo bawal bumati ko yung Ruel. Doon lang sa immigration yun. Sa mga dayuhan kasi depende yun sa pagbati mo Paano ba ang tamang pagbati ko yung Ruel? Merry Christmas. Ay, yung hindi ka nang hihingi. Merry Christmas. Ayun lang. Yung gusto mo manghingi. Merry Christmas. So, depende, dapat ang sabihin ni immigration spokesman Dana Sando, depende sa pagbate, no? Yung tono ba? Diba? Uy, Merry Christmas. Diba? Kasi siyempre, civil tayo di ba? Pag, good morning, di ba? Good afternoon, ganun lang naman So, dapat ang sabihin pala to, huwag niya yung pagbawal pagbate. Pagbawal niya yung panong paraan ng pagbate, di ba? Yung Merry Christmas, nakasahod ka agad yung kamay. Di ba? O yung bulsa, di ba? Wala nga bulsa doon wala nga pala, no? Parang sa casino yan, Kuya Ruel, di ba? Wala ang bulsa. Basahin ko lang kay Jackie Martinez. Mukhang kulang at tamad kayong mag-research out spending sa COA at gusto nyo na may magic si BP Sara. Tingnan natin lahat ng problema. Just blink an eye. 1 year pa lang. Pinklawan, Tambalolos. Hindi ko alam yan. Kay Kuya Quintanza, kay Martin, at good morning Kuya Ruel at Kuya Ricky. Merry Christmas to your program, especially sa mga listeners. Yun lang naman tayo binabasa natin yan. Lahat. Kulang sa research, yung kawawa ang tanong kayo, binasa lang namin yung COA report na 2022 na hindi siya nag-remit ng 4.47 billion ng mga SSS, GSIS, PhilHealth, tsaka ng Pag-ibig. Yan. Saan niya dinala yan? Pinang-negosyo pa muna bago. Hindi kasi parang nakikita ko sa isang company, di ba? Yung accountant ang nag-aasikaso niyan. Hindi naman pwede. Kasi let's say, yung CEO, hindi naman inaasikaso yan. Meron silang designated. Ganun ba? Parang ganito yan. So, kunwari, nakita ni BP. So, questionin niya ngayon. Ba't yan hindi nabayad? Bayaran lahat yan. Ganun lang siguro yun. Ganun ba yun? pero presidente, yung presidente, hindi ko yan. Kasi may
yung presyo ng bilihin hindi ko sakop yan dahil ano yan, ng DTI yan. Hindi. Presidente nga di ba? Pwede mo utusan yung DTI. Sa pagkakatong ito, ang dami na niyang mga problema. Sa tingin ko dapat talaga kay parang BP Sara. responsibility. Lahat yan. Kay BP Sara, mag-resign na lang siya sa DepEd. Bukod sa wala siyang alam sa DepEd, doon na lang siya talaga, yung pagiging vice president, yung mamigay siya ng mga regalo, mag-ano siya ng mga sasakyan, yung pre-ride, gawin na lang niya. Kaya bumalik na lang sila sa Davao. Ayan. Oy, naglaban-laban nga pala, no? Nagkaroon ng hearing. Notion na naman si dating presidente Rodrigo Duterte doon sa case, no? Sa case, nagkomprontahan daw yung supporter ni dating presidente Duterte doon sa Quezon City, prosecutor office, tsaka dahil may hearing na ron, tsaka yung kampo ng ACT party list daw. Diba may hearing na case doon. Dapat pabayaan na nila ang prosecution. Yeah, oo. Tsaka sigaw na sigaw sa Duterte, wala naman doon si Duterte, no? Diba? Kasi sa pagdating naman sa justice system kung anong merito di ba? Hindi porke marami kang supporter, pakikinggan ka. Siyempre, by the merit, kung ano yung hawak mong dokumento. Yan. Si Jackie Martinez talaga, maraming salamat sa pakikinig. Ganun lang naman talaga pag hindi pabor sa'yo, ang sasabihin sa'yo, pink laban o member ka ng CPP. Ayan, dadalawa lang mo pero maraming salamat, nakikinig siya sa atin, di ba? Ayan ang mahalaga doon. Oy, good morning kay Ariel Daras. Sa mga kaibigan din natin sa Ermita Manila Royal Eagles Club. Yan, maraming salamat sa salo-salo na naganap kamakailan dyan sa may Esplanade. Buti pa kayo. Esplanade Riverside. Kami Metro Walk lang Talaga? Sa Metro Walk ba kayo? Eagles Hub. Sa Eagles Hub. Marami ron diba? Sana inimbitan mo dyan si Ate Mayora. Ladies Eagles na rin ba siya? Anong Lady club Eagles. siya? Hindi ko lang napansin pero doon sa Kalumpit yun. Sigurado yan. Tama-tama nakita ko pa nga bagong kulay ng buhok. Nagtob. Nagtob rin ba siya? Nagtob si Mayora. Nagtob ba siya? Bibigyan mo pala ng tob para lalong binigyan ko na Yan po ang tob, hair colored hair. Ayan. Sa oras na 10:46, sa mga nagugutom na dyan, mag-almost kay chicken. Tama ba, Kuya Ruel? Almost kay chicken, pwede rin sila mag-franchise. Sabi nga nila, let us help you find success in the food business. Magandang pasimula yan sa susunod na taon. Hindi, tsaka malakas ang pagkain. Kahit anong gawin di ba? Lahat ng Pilipino kasi may chicken, di ba? Malakas nga ng mga chicken restaurant, yung mga chicken house. Chicken house. Labas sa chicken no? Mabenta no? Okay, sa oras na 10:47, maaga pa rin. May sa Manila, na-distributor ba? Binaba na yung mga for the senior citizen na mga gift pack din Parang for senior may parang kape yata yun, tsaka baso. Alam mo, sino gumawa, Kuya Ruel? Sino? People's Republic of China, no? Anti-China, pero doon tayo nagpapagawa ng mga produkto, di ba? Ang dami naman dito pwedeng gawan, mura din. Tama, Dapat love your own. Yan, imbis na bumili ka ng China na helmet, moto mo na lang, locally made. Locally made. You create jobs, di ba? Importante. Kagaya nung yung parang i-amend yung constitution para doon sa trade, di ba? Importante talaga dapat ma-entice yung mga negosyanteng foreign business o foreign investor pumasok dito. Dapat marami kang pag-aralan kasi siyempre imbes na doon ka manufacturer magpagawa. Katulad ng ginawa ng yayain mo sila dito, sila mag-put up ng mga planta. Para mag-create jobs pa. Siyempre, bibigyan mo sila ng protection kasi they are going to spend by the 100 million o billion to put up the business and the planta, di ba? Tapos biglang magkakaroon ng strike or something. Kaya minsan medyo hindi medyo may dapat balance rin. Kasi sa mga bansa nga okay, pag pumasok ka dito, 5 years wala kang tax.
No, sasagutin ng, di balik kang walang tax kasi you create more than 10,000 jobs, di ba? Ayun, maganda yan. Maganda yan eh. Si Mojero sa good morning dyan, ha? Tsaka kay Ariel Daras, yan. Tama, dapat may ganong ano, no? Di ba? Dapat may mga ganong talaga na ayun ang dapat mga panukalang na gawin, di ba? Ano pa ba? Mga tax incentives, ganon, di ba? Oo, mga tax incentives. Siyempre, pag pumasok ang mga foreign investor dito gumawa ng planta, una-una, gagawin pa lang ang planta, ang dami ng Filipino makikinabang. Diba? Kung isa kang gusto mong magtayo ng negosyo, tama bang magnegosyo sa Manila, Kuya Roy? Sa Manila, okay naman. Pwede. Pwede. Kasi sa Manila is di ba? 50% of total business sa buong Pilipinas nasa Manila. Hindi nga, nagsisialisa na nga yung iba eh. Bakit? Ang dami, di ba? Magpa-park ka, may bayad, di ba? Bayaran, kundi ka towing ka, 'di ba? Siyempre, andiyan pa si Eddie, 'di ba? Yung process doon na sinasabing one-stop shop, hindi naman effective, 'di ba? Tapos ano pa? Andiyan pa lahat ng klase ng uri ng pangungutong. Lahat 'di ba? Parang pagka abala ka pa, lagi kang naabala yung negosyo mo. Hindi pa maayos, inspeksyon kahit na wala naman. Tapos, malalaking pinapataw na taxes sa'yo. Ilipat ka sa ibang lugar na mababang ino-offer na tax. Lipat ka ng... Pero parang meron sila na pagdating ng December 15, lahat naman, bawal na mag-inspect kasi nag-inspect ka para may negosyo, may regalo, di ba? Parang namamasko ka lang. So, yun nga, yun yung mga factors doon. Kung pupunta ka doon sa isang lungsod, dapat makikita mo yung environment, di ba? Maganda. Pati yung local government, kung paano ka susuportahan. Hindi yung paano kang pipigain, paano kang pepersahin para magsara ka. Di ba? Marami ng lipatan. Lalo pag sa tourism, yung mga turista ayaw na pumasok pag ganun. Di ba? Kaya importante rin yung safetyness. Siyempre, parang motoman din niya. Ano sabi? Ang moto ng motoman, Kuya Cruel? Ano? Para sa safety moto. Para sa safety moto. Para sa safety mo nga yun eh. Di ba? Kaya ka nag-helmet. Di ba ganda? Oy, sa mga namimili, kung may pambili kayo, ingat-ingat, di ba? Sabi nga, naalala ko, wag na raw magsuot ng alas, wag na raw ano na kaya, wag kayo magdala ng maraming pera, ano na kaya gagawin ng pulis? Hindi, ngayon may GCash na eh. So, di ba, nagbabayad ka. So, by GCash na lang, oo. Meron pa sinabi rin sa'yo, wag kayong magdala ng mamahaling cellphone. Paano? Wag na magdala ng cellphone di by GCash ang cellphone. Hindi kasi iba yung cellphone medyo medyo high-end, di ba? Oo. Di ba rin naman pag Christmas at saka New Year, marami mga parties pupuntahan. Kailangan mo naman magpaganda. Huwag naman puro trabaho. Kaya kung gusto nyo maganda yung eyelash nyo, yung nails nyo, pumunta kayo sa Creative Nails and Lash Salon. Yan. Na matatagpuan sa 72 Scout Alcaraz, Santa Mesa Heights, Quezon City. Dahil bubukas na sila. Mga ilang minuto na lang bukas na sila. Dahil 11 ng AM ang opening nila. Ano na lang, magkita niya ako ng 8 minutes bukas na sila. Actually, bukas na yan. Nag-lilinis-linis ng konti lang. At saka mayroon silang food spa. Meron, di ba sila? Massage. Okay, Kuya Roel. Ikaw ba pabor ka doon sa panukala ni Senador Robin Hood Padilla? Na maghain na gawing 54 daw ang kasalukuyang 24 na senador. Dagdag pasakit ba to? Dagdag ano? Hindi, siyempre additional cost yan. Ang daming... magdagdag ka lang ng ilan yan by the million na yan di ba? Sometimes hindi importante yung quantity. Ang importante is quality. Yung, siyempre, lagi ka on time, wag na puro, minsan na-postpone yung mga, di ba, yung mga hearing, sana bigyan nyo ng time. Sandali, meron akong gagawin. Bigyan nyo ng tunan ng pansin para matapos lahat yung mga nakabinbin na mga, manukala, di ba? Yan, okay. Sa oras na 10:53 na po ng umaga, sabi ni Irene Sear, no need, hindi to showbiz.
Aba, malalim ang bitbit niya. No, dito nga, no, hindi naman daw showbiz to, paramihan ng mga talent. Okay, kasi ay rin siya, si JJ, sabi hindi ako pabor para dyan, para sa akin ay instead na magdagdag ay ano to, abolish ang party list system para sa kanya yan, ha. Si Ramiltan, no need kung gagamitin lang ang platform ng senador para sa mga problema sa loob ng bahay at private firms. Si Herbacio Kalam, hindi raw siya pabor. At si Evelyn, De Rupe, pwede po pero wag naman 50. Mga 30 lang naman daw. Pwede na masyado naman magaso. Ano mo, ang pinakamahirap talaga yung pagboto eh. Kung 30 yan yung pagboto. Sa bagay, by shade na lang ngayon, di ba? Smartmatic. Pero wala na yung Smartmatic, hindi na eligible doon. So, ang dami na mapapagod, di ba? Mapapagod ka na kung sino na sa pagkasya mo no? Tama ka, hindi naman na quantity yan kundi yung quality yung binoboto yung senador. Di ba? Hindi yung dahil sumayaw siya. Panalo na. Sumayaw lang to kumanta lang Number one. Lagi niya ilalagay niya sa kanyang priority yung betterment ng mga constituents para sa ikaunlad ng bayan. Hindi magaling si Senator Robin Hood Padilla, ang magaling yung advisor niya. Naisip pa to di ba? Naisip pa. So, sa tingin ko, hindi na kailangan nga. 24 is enough, di ba? Tama na yun. At baka di ho kayo magkasya ron. Magkagulo lang kayo doon. Mag-away-away lang kayo. Diba? 300 congressman nga lang ang hirap ng pag-isahin. Although sa ilalim ni House Speaker Romualdez, nagkaisa sila. Oo. Magaling. Talagang dapat united. United. Oo. As one ba? Oo, united we stand. Divided we fall. Nakarinig ko na yan. Kaya wag tayong maghiwalay-walay. Kaya si BBM, di ba, Yeah. yun ang gusto niya. Magkaroon ng unification. Wala Unification. nang away. Pwede ba yung gano'n? Mahirap. Meron pa siyang Pero sinabi kailangan, Meron diba? pa siyang sinabi yung babangon tayo. Bumangon na ba tayo? Tulog pa yata. Actually, nakita ko naman na bumangon. Maganda kasi maganda. bumaba yung inflation rate natin Aha. Di ba? Kung ang Pilipinas lang ang naghihirap, mukhang pangit na hindi magaling ang presidente. Kaso worldwide mas malaki pa nga inflation ng US. First world yan. Di ba? So, okay naman ang Pilipinas. Ganun ba? Pero ako, bibili pa rin ako pag naginawa niyang 20 yung bigas. 20 pesos kalahati. Hindi yung 1 kilo. Di ba? Tsaka yung kadiwa, pulsul-put na lang di ba? Yung sa tatay, talagang institutionalize, di ba? Na nandyan. Eto, pasul-put lang kung saan na parang kabote. Kung saan lang doon lang. May mura So, dapat ikaw gawing head dyan para lahat ng sulok meron. Hindi mo na kailangan graduate ka ng Harvard o ng UP o ng ano dyan Simpleng paraan lang yan. Di ba? Alam ko, para magawa mo yan. Merong isang university. Ano yan? Matututo ka talaga. Ano yan? Divisoria University. Lahat ng klase nandyan di ba? Di ba? Paano mo yung negosyo? Lahat, lahat ng panggugoyo nandyan din. Diyan Divisoria at Baclaran. Oo, diba? di ba? Ayan, matitindi mga dyan, magigaling lang dyan. Hindi kailangan calculator dyan tawa ron, bilis no? Bilis. Doon sa ibang company, papa-approve po ito. Okay, pero sa oras 10:57, baka may mababatiin ka dyan. Hindi, kailangan natin bumunot. Bubunot yata. Bubunot tayo. Anong bubunot? Ito yung dalawa muna unahin natin yung appliances ng Sopetec ito, isa lang muna. Ang nanalo ay Ano yan? sa Sopetec to. Ano to? Kettle. Kettle. Si Arnel Kabubas. Okay. Pangalawang nanalo sa Sopetec appliances, ito electric pan ay si Rowena Acha. Hindi ko lali. Alam ko Ruel Sayang. Rowena. Pero 5. bawal mga kamag-anak natin bawal pwede. sumali. Ito yung 5 mananalo ng load ngayong araw na to. 100 pesos load. Direct message nyo lang kami sa aming fan page. Ang una, si Ray Pardo. Si Beatrice Lizalde nanalo uli Olmer Sardea. Olmer Saldea. At saka si J.R. Galion. J.R. Galion. At panglima, si Janet C. Yan. I-direct message nyo kami sa aming fanpage. Yung Sa double fanpage, ako
sa Radyo Bandido nung kayo mag-message. Okay, Kuya Roy, paalam ka na. Yes, sa lahat ng mga nakikinig sa amin every Saturday 10 to 11, huwag kayong magsasawa at lagi kayong bibigyan namin, handungan namin kayo ng kaligayahan. Kaligayahan talaga. Okay, maraming po salamat. Sa susunod, samahan niyo ulit kami sa susunod sa Sabado, itong oras din. Okay, good morning, Binis. Sabi nga, basta radyo, Bandido. Yan. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Auto Tires, to pursue tire excellence, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.